My boss best friend actually to Sir Jerry Santos. I would like to greet you a very happy birthday. Ayokong gawing normal video greeting to kasi you don't know how grateful I am that I have actually met you personally. Looking in your eyes, I see a paradise, this world that I found. Then fans, ito na nga ha, bago yung ating update mga kasombrerers, ay tingnan nyo to, no? Ngayon lang kasi ito ngayon ko lang nakita sa social media, itong nasa bar sila, no? Na kung pa yung may sariling mundo sila, dito yung nangyari mga kasombrerers, yung karat sila bandikit rin. Yan nyo, parang free time nila, tapos si Ma'am Catherine ay medyo napalayo lang ng konti kay Sir Alden, tapos si Sir Alden, yung dikit ng mata niya, parang hindi na mahiwalay din kay Ma'am Catherine. Tapos sabihin nyo kung part ba ito ng promo ng Hello Love Again, na kahit wala na sila sa mga mall at saka sa harapan ng maraming tao sa public at saka nagpa-perform, ay ganito ba dapat ang tinginan, ha, Mr. Fulkerson? Sabihin mo, ang hirap na ipagtanggol ni Mr. Fulkerson kay Mrs. Fulkerson soon. De, joke lang po mga sus. So, ngayon kasi na ito na parang ngayon ko lang nakita tong post na ito na kung saan ay yung ibang nakuha ko kasi mga videos dati, yung nagkatitigan sila tapos nagsiserve sila ng inumin mga kasombrero sa mga bisita doon. So nung sa Amerika pa sila ito, so may something talaga, okay? Wag na tayong magduda mga kasombrero, no? Another proof ito, another ayuda, no? Parang late na ayuda mga kasombrero, pero meron talaga na tinatago sa puso at isipan at sa kailaliman ng kanyang damdamin si Mr. Fulkerson mga kasombreros. So ito, next item natin. So moving on, ay bago yung mga items natin na mga kasombreros na update. Ito, no, behind the scene, yung mga unseen footages mga kasombreros sa rehearsal at saka backstage mga kasombreros dun sa may bench. Credit by ito, no, credited kay Ma'am Priscilla Merieles, yung dating nobya at saka kumapakasintahan ni Sir John Estrada mga kaso. So si Pops Alden ang kulit dito kasi talon siya ng talon. Tapos hype na hype siya kasi para mawala yung kanyang kaba mga kaso, kasi siya nga yung kumbaga pa sentro, no, maliban kay Ma'am Catherine ay sentro. Tapos ang ginawa niya dito ay nagdasal siya, tapos hype na hype siya, tapos tawa, tapos tingin sa camera. Pati rin pala yung nasa likod nila sa Sofia Pablo at saka si Allen Ansay ay tawag dito, parang kinakabahan din sila mga kaso kasi nga very kumapa halos lahat ng atensyon ay nandito mga kaso. Ang kulit dito sa dulo, di ba si Sir Joshua ay tropa-tropa rin niya mga kaso, ay sabi niya dito, boss, siya pa yung nag-bossing ha kay Sir Joshua Garcia. Kahit na si Sir Joshua Garcia ay talagang humble din at saka tahimik, pero alam ko yung nakabahan din kasi sa interview, kinakabahan din siya mga kasombreros, si Sir Joshua Garcia. So ang kulit lang ni box office king mga kasombreros. Tapos hinanap ko dito yung ito rin pala, no, kay nag-meet din sila na Atasha Mulak at saka ni Andres Mulak mga kasombreros na they're friends actually, no. Magkakilala sila kasi nga bumibisita rin ito si Pops Alden syempre sa Itbulaga, no, kasi andun din si Ma'am Atasha Mulak mga kasombreros. So sobrang kulit lang ni Pops Alden dito. So hinanap ko talaga kasi pinanood ko yung buong video na kung saan ay kinuhaan ni Mama Priscilla ng kanyang cameraman during rehearsal, and then yung sa mismong event. Yung sa rehearsal nila talagang mailap si Ma'am Catherine sa camera. So parang talagang hindi siya nagpapakita mga kasombrero. So kumbaga pa iba yung level talaga ni cinema queen mga kasombreros. So yun po, no. And then ito, next item natin sa story or sa Instagram story ni Sir Alden. Ito, no, ang kulit, no. Sabi niya run, bike, and then green. What's next? Yung green mga kasombreros, ito yung yung tumatawa ka, nakasmile ka, na kumbaga pa sobrang saya mo, pero hindi mo alam minsan ang dahilan. So parang ganun siya mga kasombreros. So parang grabe yung tama, parang mouth open, no, yung ginagawa mga kasombreros sa yung green, yung GRIN mga kasombreros. So parang parang para isipan din itong ni Sir Alden. Pero syempre, no, bilang normal na tao ay pagtapos ng takbo, pagtapos ng bike,
tapos parang tawa, ano daw ang susunod. So ang dami niyang ang dami niyang malalim na hugot kahit na makita natin na sobrang busy niya sa mga collaborations sa kanyang Myriad Corporation, tapos may foundation, tapos endorsements kaliwat kanan, tapos may mga ganap pa sila outside mga kasambreros. Ay dito na makita na sobrang ni Pops Alden, sobrang busy niya talaga, at saka may malalim pa siya na personal life at personal thought mga kasambreros. And then ito, bumati si Sir Alden kay Sir Jerry Santos. Si Sir Jerry Santos pala yung pangalan nung wapa ng kanyang bagong kasosyo sa Mr. Freeze Tube, ganun mga kasambreros, So parang late ito na kanyang birthday greeting mga kasambreros, kasi parang nauna yung celebration. So kaka-post lang kasi nung video greeting mga kasambreros. And then ito, story ulit ni Sir Alden mga kasambreros ay yung kanyang mga ka-jogging partners po, ito po ay asawa ni Sir Mauro Lumba mga kasambreros. And then ito, sobrang ganda naman kasi dito, ginawa ng nag-edit dito mga kasambreros ay parang ginawa niyang animation. So yung kanyang white outfit, tapos ginawa niyang animation na sobrang kulit ng kinalabasan, parang semi-Cinderella na Moana mga kasambreros. Ang kulit lang, naging anime tuloy si Ma'am Catherine mga kasambreros. Alright, so yun lamang po sa ating cat din items. Sana po ay pakinggan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin, Yamang Makadiyos, Godly wealth, godly property, godly income, godly benefits mga kasambreros. Proverbs 10:22, New Life Version muna. The good that comes from the Lord makes one rich and he adds no sorrow to it. Sa New Living Translation, the blessing of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow with it. So ang Proverbs 10:22 mga kasambreros ay nagre-represent po ng powerful truth na sa simpleng mga salita, kumaga pa understandable siya in a way na makakagain din tayo ng wisdom, ng knowledge, and ng practical teaching in general. So ang verse na ito ay nag-emphasize ng idea na ang totoong kayamanan ay blessing sa Panginoon. Yung makadiyos at saka nasa tamang kumaga pa pera, kayamanan, or yung pinapakain natin sa ating pamilya ay kumaga pa yun ang totoong kayamanan at totoong blessing na mula sa Panginoon. It tells us that when God blesses us, the result is not just material wealth but a richness that brings joy and contentment. Yung mga pera, yung kayamanan na galing sa masama ay 'di ba yung mabilisan mo siya nakuha, mabilis ding nawawala mga kasambreros. So may kawikaan din po tayong ganun. Tapos yung ito, siya parang kumbaga pa hindi siya labag sa loob mo. Pinapakain mo sa pamilya mo, for example, you're a breadwinner sa iyong pamilya. Tapos alam mong nasa tama. Okay? So wala kang hinanakit, wala kang kumbaga pa tinatagong sama ng or konting sama ng loob or konting sikreto na ito pinapakain ko. Galing ito sa tama, pinaghirapan ko, dugot pawis. However, on the other hand, kapag tayo po ay yung ating pinapakain sa ating pamilya, sa ating kahit sa ating jowa, sa ating kapatid, kahit na sino man dyan, or kahit na mismo tayo, ginagastos natin para sa ating sarili pero galing po siya sa masama, galing sa kumbaga pa hindi tama or hindi moral na kumbaga pa income na kinuhaan natin mga customers, or we gain it out of kumbaga pa alam natin yung kumbaga pa masama galing sa masama mga customers at galing sa tama, so alam po natin yun. So meron ka konting kumbaga pa kung may konsensya ka pa, masabi mong hindi ito tama kasi yung income ko, yung kinakain ko at saka binibigay ko sa magulang ko for example or sa mga anak ko, sa asawa ko ay hindi galing sa tama at hindi galing sa mabuting paraan. So dapat may mga ganun din tayong tipo. The phrase, the blessing of the Lord is significant. Kasi alam niyo po, yung blessing, may kwento ko lang sa Old Testament, sa time ni na Abraham, Isaac, and Jacob, and even down to David. Yung blessing, yung magulang mga kasambreros, kapag nag-bless sila sa kanilang mga anak, very very precious. Kumaga pa,
yung iba nga yung sa time ni Jacob na talagang mamakaawa sila na i-bless mo, i-bless mo, i-bless mo, i-bless mo. Nagmamakaawa sila, lalo na pag magmamatanda ang nag-bless sa atin, meron po yung significance, meron po yung great value. Kung kaya yung blessing na magulang at saka yung sumpa na magulang, importante po yung dalawang yun mga kasambrers. Same goes with yung kayamanan at saka kung ano mang meron tayo na hindi man kahit na hindi man malaking kayamanan yan. Even the things that we have mga kasambrers kapag binless ng Panginoon ay napaka-importante po yan. Yan po yung tinutukoy dito sa sasabi na the phrase, the blessing of the Lord is significant. It doesn't just refer to monetary, no, gaya na mention natin, hindi lamang siya sa pera, but encompasses every area of our lives, including our relationships, our health, and our peace. So, yung relasyon ng isang pamilya na masaya, may understanding, naunawaan mo, may humility sa bawat isa, may care at may concern sa bawat isa, may love as a whole, mga kasambrers na pinakamataas sa lahat, ay napakahalaga po nun. So, yung blessing din yun ng Panginoon. So, hindi lamang siya sa pera, mga kasambrers, but also sa good relationships natin at saka peaceful na pamumuhay sa loob ng tahanan. Blessing din po yun. So that's also one of the meanings ng Proverbs 10:22 at gustong iparating sa atin. When God's blessing is upon us, we experience abundance in ways that go beyond physical possessions. So hindi lamang siya sa physical possessions, no, or mga material things na meron tayo. It assures us that God's provision is sufficient and we can be content with what we have. So yung alam niyo po, isang pong blessing actually mga kasambreros yung pusong kontento, no? Pusong satisfied. Kasi ang tao, kapag hindi siya kontento, hindi yan magpapasalamat sa Diyos. In the end, ay imbis na magpasalamat siya sa mga bagay na maliliit na meron siya, maghahanap pa yan ng iba. Okay? Parang yung anak mo, no? Binigyan mo ng 50, binigyan mo ng 20, binigyan mo ng 100. Pag hindi yan kontento, magrereklamo yan. Ano ang ma-feel mo bilang magulang? So, imbis na i-bless mo siya or bibigyan mo pa siya sa susunod, hindi mo na siya bibigyan because nga, reklamador. So, ganun din po ang tao. Kapag ang blessing ng Panginoon na walang contentment sa puso natin, walang satisfaction, ay hindi po magpapasalamat ang bibig natin. On the other hand, ay magrereklamo pa gaya ng mention natin. So, kung kaya napakahalaga po ng contentment din sa buhay. True richness flows from a connection to our Creator who desires to bless us wholeheartedly and generously. So, alam nga natin mga kasmeros na gusto talaga ng Diyos natin ay bless tayo. Na ibigay sa atin yung ating mga desires, yung ating mga prayer requests, kapag alam niyang makaka-benefit sa atin at makakabuti sa atin mga kasembreros. So, kung kaya niyang naibigay yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ sa atin na sobrang mahal niya mga kasembreros, how much more yung blessings lang hindi niya kayang ibigay? Come to think of that mga kasembreros. So, kapag magre-reflect tayo mga kasembreros sa meaning ng Proverbs 10:22, we realize how relevant it is in our everyday lives. Napaka-relevant po talaga nito mga kasembreros ng Proverbs 10:22. So, ang mundong ito ay kung pa minsan ini-equate nila o yung equal ng kayamanan ay yung success, yung kapag hindi ka naging successful, hindi ka na magiging thankful, hindi ka na magiging blessed, or parang kung pa maglilid ito sa mas marami pang trabaho or mas maglilid pa sa iyo ng magkamal pa ng maraming kayamanan because you don't have the contentment. Kasi yun ang kumbaga yung perception mo o yung pag-iisip mo towards sa blessing ng Panginoon. Dapat success, dapat pera, kayamanan, properties. So, yun minsan ang nakakaligtaan ng maraming tao sa mundo, sa present natin. Even dun sa mga nakaraan mga kasmas. While hard work is commendable, it is essential to acknowledge that our ultimate source of prosperity is not solely based on our labor but rather on God's blessings. So, parati nating tatandaan, pwede tayo magtrabaho araw at gabi, pwede tayo mag-overtime, mag-side hustle, kumaga pa meron tayong mga part-time jobs for example, no? Pwede, tama yun mga kasmas, pero kapag yung pag-iisip natin ay dahil lamang sa ating sipag at syaga, at hindi sa blessing ng Panginoon nang gagaling ang lahat ng meron tayo at lahat ng wala tayo mga kasmeros ay dun po tayo nagkakamali at saka nagkakasala. So in all, kasi yung lakas natin, yung talino natin, yung skill natin, galing yan kay Lord So dapat walang karapatang magmayabang ang tao. So ang glory, ang exaltation, ang praise, ang thanksgiving ay dapat itaas natin sa Panginoon at hindi lamang sa ating sarili. Kasi
Syempre, no, pag binigyan tayo ng pananampalataya, ng skill, ng talino, ng knowledge, and so on, mga strengths and talent, no, nagpapasalamat tayo sa Diyos because tayo ay naging instrumento lamang ng kanyang ng kanyang gift of knowledge, gift of wisdom, gift of talent, and so on, mga kasombrero. So sa kanya pa rin kumbaga siya ang ating final na destination or final receiver, final na tagatanggap ng ating pasasalamat, kasi siya lahat ang sa kanya lahat nagmula, mga kasombrero. Ang ating lakas ay nagmula sa kanya, ang ating talino ay nagmula sa kanya, so sa kanya natin ibigay. Alright, so para wala tayong ipagmayabang, kundi ang Diyos lamang po natin. So papasalamat tayo. Alam niyo, napakasarap po, mga kasombrero, na mamuhay na may contentment at may pasasalamat parati sa ating labi, kasi nandun nagsisimula ang masayang samahan ng pamilya. Appreciate mo magulang mo, kapatid mo, asawa mo, and so on, mga kasombrero. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our provider, our blesser, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasombrero, and paalam po.